Bilang paggunita sa ika-51 anibersaryo ng martial law, nagprotesta ang ilang mga aktivista sa ilang parte ng Maynila kahapon. Ilan sa mga rutang dinaanan ng mga aktivista ay ang kahabaan ng Avenida, Moraita, Liwasang Bonifacio at sa kalye ng Mendiola. Dinaluhan ito ng daan-daang mga aktivista mula sa iba't ibang organisasyon, kabilang na ang mga estudyante sa ilang mga universidad sa Maynila. Ang martial law ay idineklara noong taong 1972 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ng kasalukuyang presidente na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa ikapitong artikulo ng Section 18 ng 1987 Philippine Constitution, ang presidente ay maaaring magdeklara ng martial law sa bansa na hindi lalagpas sa 60 araw, una kung ito ay nakararanas na ng invasion o rebellion, pangalawa kung kakailanganin na ng pampublikong seguridad sa kaligtasan, at pangatlo kung ang bansa ay may tuturing ng nasa state of emergency. Dagdag pa rito, marami sa mga Pilipino ang naitalang nakaranas ng brutal na karanasan sa panahong ito kung saan ilan sa mga testigo rito ay mga anak at apo ng mga biktima. Samantala, ilan sa mga sinisigaw at panawagan ng mga rallyista ay ang mga issue sa taas ng mga presyo ng bilihin. Samantala, matatandang nagbigay pahayag si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa issue patungkol sa martial law na nangyari sa termino ng kanyang ama, kung saan sinabi nito noong nakaraang taon sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA na maling ilarawan ng kanyang ama bilang isang diktador dahil wala umano itong pamimilian kung hindi ang maghigpit noong mga panahong iyon dahil sa mga hindi na mapigilang pagsiklab ng mga gulo, partikular na sa mga Muslim at mga komunista. Subalit ang pahayag na ito ay mariin namang pinabulaanan ng mga aktivista sa human rights. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.